No, pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no, Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo. No, tayo naman kasi narehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin Iglesia ni Cristo at may katuparan pa ng hula. No, ang ano ko lang sa kanya kay dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali. No? Hindi po ako ano yung mali. Kasi ako, ito para na ako sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na, kung gusto mo po ng isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito po isang pananaw ko at nakikita ko, at talagang matagal na rin ako nagbibiblia, at gusto ko talaga aral ng Iglesia ni Cristo. Hindi lang dahil sa sila ay magaling sa talata, kundi nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay. Ang mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya, halimbawa, kaanib ng Church of Christ ni Alexander Campbell, bakit sila sa kasalukuyan ay nanatili? Dahil yung pakiramdam mo na naramdaman nila na yun ay tunay, ganun din ang pakiramdam nila. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit nanatili sila. Yung sa sektang tatag ni Eliseo Soriano, bakit karamihan ay nananatili pa rin sa naturang sekta? Dahil yun din ang kanilang naramdaman, parang tunay ito. Sakay Pastor Apollo Kibuloy, bakit maraming mga umanib sa kanyang sekta? Dahil naramdaman din nila na parang tunay ito. Sapat na ba ang damdamin na batayan para iyon ay magiging tunay na iglesia, ang iglesyang tatag lamang ng tao? Nirespeto natin ang ating mga kapatid sa pagpili ng aaniban nilang sikta. Pero dapat vigilant tayo dahil ulitin ko, ang pagkadaya maranasan sa iba't ibang paraan. Napakadelikado pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Tatalakayin natin ito at ating sasagutin ang ating kapatid sa munting kaalaman. Kasi manalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Muli itong inyong lingkod, Brother Wendell Talimong. Makasama ninyo sa pagkakataong ito. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay, di po natin layunin na saktan ang damdamin ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Pero una, dapat ipaliwanag din natin at sasagutin ang kanilang pahayag dahil dami nang nadala sa mga siktang tatag lamang ng tao. Di ba? At di batayan na dahil naramdaman ko na may pagkakaisa dito, ganon din ang mga Muslim sa Islam. Kaya nga maraming nagbalik Islam. Pero yun bang damdamin ang batayan para ang inaniban mo ay magiging totoo na? Meron kang mga umanib sa tinatawag na Church of Sita ni Anton LaVey. Yun din ang damdamin nila. Para sa kanila, umanib sila dahil komportable sila sa naturang sikta. Pero di batayan ang naturang damdamin, mananatili pa rin. Ano nga ba talaga ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? Pero bago dyan, acknowledge natin ang ating mga kapatid na pumasok ngayon sa ating channel, si Cuniverto Rapanero. Kung mag-comment kayo, mga kapatid, huwag niyo lang yung mga
below the belt na comment, ha? Lalo na sa mga Katoliko, huwag niyong giyahin yung ibang mga pumasok na grabe na talaga. Si May Soriano, si Lito Escolar sa Calaucan, si Delphin Rabago sa Pananampalataya at Katuweran, si Delphin Rabago, si Jag Moves, si Giar Diopins Kotse. Good morning, dia bro. San Martin, Villanueva, Misamis Oriental. Okay. Di na natin pa tatagalin pa, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, ating sasagutin din dahil sinagot niya ang ating pagtalakay at nilatag din niya ang mga argumento sa Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo. Ang una na ating sinagot, yung sabi niya, para matapos na ang pagtawag nito na Iglesia ni Manalo. Dahil sa SEC registration, talagang Iglesia ni Cristo. Ganon din ang ibang mga sekta, di ba? Nakarehistro sila talaga sa Securities and Exchange Commission. Lahat na sikta, maliban lang sa simbahang Katoliko, tama ka, di pwede na yung ating Panginoon Jesucristo ay bababa pa para maglagda. Kaya sa aklat na Partnership and Private Corporation by Hector S. De Leon, nakasulat 567, the Roman Catholic Church is not registered, not like other religious societies and churches in the Philippines, because it has been recognized as juridical person since time immemorial. Okay, di na natin pa tatagalin pa, ating pakinggan ang munting kaalaman. Magandang araw sa inyo, mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ito po yung ikalawang bahagi natin na sinasabi natin na kung bakit na matapos na ang issue dun sa Iglesia ni Manalo kung bakit tawag daw, no? Pinalilitaw kasi nitong si Brother Del na lang ulit, no, Iglesia ni Manalo daw talaga ang tawag, hindi daw talaga Iglesia ni Cristo, no? Tayo naman kasi na-rehistro sa SEC at talagang pangalan pa ng natin Iglesia ni Cristo at may katuparan pa ng hula, no? So, iniisa-isa na natin at matagal na talaga natin na tinatalakay yung mga hula nila, yung Isaias, yung Pahayag Kapitulo City, at dahil sabi niya, wala namang talatang nilatag. Mayroon namang talatang nilatag at may mga pahayag pa ng mga ministro ninyo na una, ang iglesia, ang unang iglesia ni Cristo, ang unang iglesia ni Cristo ay ang simbahang Katoliko. So therefore, yung Roman 16:16, ginamit pa natin ang inyong pasugo, hindi iyan tumutukoy sa inyo. Kaya kung ang Roma 16:16 ay hindi tumutukoy sa inyo, bakit inangkin sa pagrehistro? Sino ang unang iglesia ni Cristo? Balikan natin sila si Sandoval at Sinita. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusipa balik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun. Talagang sa pasimula, yun ang Iglesia ni Cristo. At ginamit natin ang Pasugo Magazine na Roma 16:16 refers to the first church of Christ. Kaya, di ba tayo na magiging totoo dahil ginamit lang sa pagparehistro? Ang dami namang nagparehistro gamit yung Roma 16:16. Pero nagiging tunay na sila, ituloy natin. Ko lang sa kanya, dito kay Brother Del, alam naman niya kung sino yung tinutukoy. Kasi inano niya ako binidyo niya ako parang dinidebunk niya ako na ako daw ay mali, no? Hindi po ako ano yung mali kasi ako ito para na ako sa
Sabi niya, hindi po ako mali dahil ito ang pananaw ko. Kung ang pananaw lang natin ang batayan, so lahat ay tama na. Bakit? Yung mga nagbalik Islam, anong pananaw nila? Naniniwala sila na ang kay Muhammad na tatag ay tunay. Yun ang pananaw nila. Kaya nga nagbalik Islam yung mga ibang Kristiyanos, tawag nila balik Islam. Ano ang pananaw naman sa kasalukuyang umaanib sa sikta ni Eliseo Soriano? Para sa kanila, ang damdamin at pananaw nila, tunay. Ang kay Eliseo Soriano. Ano naman ang pananaw nila, lalo na sa mga umanib sa sikta ni Charles Parham, Church of Christ yun. No? Born again. O. Ang damdamin at pananaw nila, ganon din tulad sa iyo na tunay. Pero sapat na bang batayan yung damdamin at pananaw para ang iglesyang inaniban ay magiging tunay? Dahil lahat na umanib sa iba't ibang sikta, ganon din ang pananaw. Pero kaya nga, pag-aralan nating mabuti yung inaniban natin, minsan lang tayo dumaan sa mundong ito, at gamitin natin ang kasaysayan kung pinatunayan na ng mga ministro ni Felix Manalo at kahit sa Pasugo Magazine na ang unang iglesia ni Kristo ay ang simbahang Katoliko. Ang tanong, kinukumpirma na nila na ang iglesia Katolika ang siyang tunay na iglesia ni Kristo dahil unang iglesia ni Kristo. So, yung Roman 16:16 na narehistro, repirado yan sa unang iglesia ni Kristo. Kaya, kung iparehistro nyo sa Securities and Exchange Commission, tinatagalog lang dahil may nakauna na English, magiging tunay ba? Halimbawa, ang botelya ng soft drinks na nakalagay Coke, lagyan natin yan ng patis. Ibig po ba sabihin dahil sa pangalan ng naturang botelya sa soft drinks at kakulay niya, tunay na ba yon? Hindi. No? Tuloy natin. Iglesia ni Cristo. Kaya nga ako po umaanib at nakaanib na, kung gusto mo po ng isang formal na pakikinig, punta po kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero ako po, ito po isang pananaw ko. No, so inaniyahan tayo na magpunta para makinig. Ang problema lang, wala yung pwedeng makatanong ka diretso, kailangan pang isulat yung mga tanong mo. No? Hirap na mag-follow up. Dahil sa magtanong, halimbawa, itanong mo, ito bang Roma 16:16 na narehistro sa Securities and Exchange Commission, ito po ba'y tumutukoy talaga sa atin na Iglesia ni Cristo? O, anong sagot sa ministro? Posible ang sagot sa ministro, yes, sa atin yan. Paano ngayon i-reconcile? Ito nakasulat sa Pasugo Magazine. Truly, Roman 16:16 refers to the first Church of Christ. At paano i-reconcile? Ito nakasulat sa Pasugo Magazine na ang unang iglesia ni Kristo ay natalikod. So kung kayo ang Roma 16:16 at ang Roma 16:16 ay tumutukoy sa unang iglesia ni Kristo at ang iglesia ni Kristo, unang iglesia ni Kristo ay natalikod, ililitaw na kayo ang natalikod. Pero di, may hula. O, dito tayo sa hula mamaya. Pero tuloy muna natin ang munting kaalaman. Nakikita ko, at talagang matagal na rin ako nagbibiblia, at gusto ko talaga aral ng Iglesia. Ganun din. Yung si Dato, sino yung pangalan? Dato Adlaw. Nagbibiblia din yon. Yung PBMA, matagal na rin yun nagbibiblia. Yung Senyor Aguila, matagal na rin yun nagbibiblia. Dahil kadalasan, sa mga nasa labas ng simbahan, ang kanilang pananampalataya, sola scriptura, Bible alone. Pero, una, mali po yan na paniniwala na Bible alone. Dahil, alam naman natin na ang lahat na mga
naniniwala at sumasangguni sa naturang aral na mula pa ni Martin Luther, ang resulta, dumami ang mga iba't ibang sikta, resulta sa Bible alone. Iba't ibang tagapagtatag, iba't ibang doktrina, mga nagkahidwaang doktrina, at iba't ibang pangalan. So di pwedeng batayan na magiging Bible alone. Dahil ang katotohanan, di naman Bible alone talaga. Ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Ngunit ang karamihan na mga sumibol sa ating panahon ngayon na mga sikta ay produkto lamang sa maling interpretasyon sa Biblia. Kaya ating isa-isahin ito, mga mahal na kapatid. Hindi po natin sila kalaban. Sino ba sa atin ang di gustong maligtas? Di po ba? So, atin lang tinatalakay ito para magiging gabay din sa bawat isa sa paghanap ng katotohanan. Batay sa pahayag din ng munting kaalaman na dumaan na siya sa pandoktrina ng Iglesia ni Cristo at ganap umanib na umano siya dahil yun ang kaniyang naramdaman. So kaya ulitin ko, di magiging batayan ang damdamin para ang siktang inaniban natin ay tunay na. Dahil ganon din ang damdamin ng iba't ibang mga sikta. Mormons, ang Church of Christ ni Alexander Campbell, ang Iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan, ang Church of God, members of Church of God International, ganon din ang kanilang damdamin. Iyon ang dahilan kung bakit maraming mga nananatili pa sa naturang grupo. Tuloy natin. Siya ni Cristo, hindi lang dahil sa sila ay magagaling sa talata, kundi so, kung yun ang batayan na magagaling sila sa talata, kaya na-attract ka. Di po ba kahit si Eliseo Soriano magagaling yun sa talata? Kahit si Pastor Apollo Kibuloy magagaling din yun sa talata. Pero, pwede bang batayan natin na yung magagaling sa talata ay magiging tunay na? Hindi, dahil daming magagaling sa talata, pero yun ang katuparan sa babala ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 24:24 at ikalawang Korinto kapitulo 11 versikulo 12 hanggang 15 na ang daming lilitaw talaga sa huling panahon pa na mga bulaang mga ngaral. Okay, tuloy natin. nakita ko talaga at naramdaman ko na ito ang tunay na may kaisahan, may talagang maramdaman mo yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, ulitin natin, yung ibang mga sikta na umanib sa kasalukuyang sikta na inaniba nila, sa palagay mo, di nila naramdaman ang naramdaman mo na yung inaniba nila parang tunay? Di ba nila naramdaman na merong pagkakaisa? Di ba nila naramdaman na may pagkakalinga? Pero sapat na ba yun na batayan na ang naturang sikta ay totoo na? Ano ang babala ng ating Panginoong Hesukristo? Di po ba matagal nang may babala ang ating Panginoong Hesukristo, lalo na sa Mateo kapitulo 7 versikulo 15? Ang gusto niya dating Biblia, wag yang kang Baxter daw. Ito, dating Biblia. Ito mabasa natin. Mga ingat kayo sa mga bulaang propeta na magsirapit sa inyo na may damit tupa, datapuat, sa loob ay mga lubong maninila. At sa pandoktrina, ginagamit din ito sa mga ministro laban sa simbahang Katoliko at pinagtagpi-tagpi nila ang aklat ng Katoliko, ang aklat ng pamagat ay ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante na ang may akda ay paring Katoliko.
ating tatalakayin yan sa susunod mga kapatid. Tuloy natin ang ating kapatid. Yung paglingap sa iyo na talaga ang Iglesia ni Cristo ay pararamdam sa iyo, hindi lang sa mga kapatiran, maging ang mga pagsamba ay napaka talaga maluwalhati. Talaga mararamdaman mo yung mga doon pa lang sa pagsamba, pagpasok mo pa ng kapila, ramdam na ramdam mo na, no? O ngayon, sinabi niya Iglesia. So, kung ang batayan natin damdamin lang, dahil pumasok ka, naramdaman mo na, yung ibang mga umanib sa ibang sikta, di ba nila naramdaman yon? Lalo na sa mga born again, ganun din. Pero, sapat na bang batayan na kung yon ang kanilang damdamin, ay ang kanilang inaniban ay tunay na? Hindi. Dahil, kung tingnan natin ang nakasulat sa 2 Korinto, Kapitulo 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 12, babala yan. No? At kaya nga, ang dami ng mga nag-claim ngayon na sila ang Diyos, appointed Son of God, may Diyos Espiritu Santo, may Diyos Ama, may nag-claim na anghel, may nag-claim na propeta. Pero, sino bang katuparan sa babala ng ating Panginoong Jesucristo sa San Mateo 24:4? Jesus said to them and reply, "See that no one deceives you. For many will come in my name, saying, I am the Messiah, and they will deceive many." Ano daw? Kailan man lalabas ito? You will hear of wars and reports of wars. Kailan daw? Ang mga bulaang mga ngaral, marinig ninyo ang mga digmaan. Di po ba aral ng ating mga kapatid na ang Iglesia ni Cristo ay lumabas sa digmaang pandaigdig? Okay, tuloy lang natin. So, atin lang tatalakayin. Ito, hope na magiging gabay. Nasa inyo na talaga. No? Lalo na sa mga nagsasaliksik sa kasalukuyan. Tuloy natin ang ating kapatid sa munting kaalaman. Ni Manalo, ito nga, ginamit niya yung sabi daw, ang tatag daw ni Capelis, may ginamit pa siyang ito, papakita ko sa inyo, no? Ginamit niya tong papel na to, itong sabi nakalagay dito, babasahin ko, United States of America, Philippine Island, Office of the Division, and binasa niya rin to of Archives and Patented Properties of, hindi ko mabasa masyado. Sige. Palakihin natin Ito po ang binasa ko na ipinakita mo, no, kapatid. So, anong mabasa diyan? Translation. Dahil meron kasi itong Spanish na translation. Ang Spanish na translation, Cuelos Fundadores de esta Asociación Son Felix Manalo. So, merong translation ng English. At ito ang translation. United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office of Industrial Trademarks. Felix Manalo applicant about Unipersonal Corporation or the society called Iglesia ni Cristo, that the said applicant affairs before this office and respectfully address that said applicant is the founder and present head of the society named Iglesia ni Cristo and desires to convert said society into a unipersonal corporation. Yan, may lagda ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin siya. Office of Industrial Trademarks. Literate. Basta ito na. Ito yung rehistro ni Felix Manalo, applicant. No, binasa niya kasi dito. Napakalitan naman na ito ito yung pagkakarehistro ng Iglesia ni Cristo. No?
ito yung binasa niya dito sa Iglesia ni Cristo nga, si Capeles daw ang nagtatag nito. No? Paano maitatag ni Cristo dito sa malayong silang katuparan ng hula na si Cristo ang mababa? Siyempre nagamit siya kasangkapan na sugo na si kapatid na Felix Manalo. Alam mo nga, yung pagiging sugo, claim din yan nila ni Eliseo Soriano. Hindi lang si Manalo ang nag-claim niyan na sugo siya. Pero tatalakayan natin yan, mga kapatid. No? Tuloy muna natin. Yung kapatid na Felix Manalo may kahayagan sa Biblia. No, sana, yung binigay kong talata mga nakaraan, ipinaliwanag mo dapat yung side mo. So pinaliwanag na natin ang side na ito. Na una, sa SIC registration, andali kasi mag-claim na si Felix Manalo ang hinulaan. Pero, nakita na natin na yung Ibong Mandaragit, hindi talaga si Manalo ang tinutukoy. Ang daming Bible scholars, kundi si Haring Zero mismo. Kaya yung SIC registration, inaamin naman yan sa kanilang Pasugo Magazine na ang nakasulat kasi way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. So, founder of the Iglesia ni Cristo, batay talaga sa SIC registration. Sinong founder? Walang iba, si Felix Manalo. No, ipinaliwanag ni Mr. Brother Del, yung kanyang tinawag na natin, itago natin sa pangalang Brother Del, na sana ipinaliwanag niya yung side ko. Halimbawa, yung ginamit kong talata na hula na sa mga wakas ng lupa, dapat ginamit mo, pinaliwanag mo kung para saan talaga yon. Kasi sa panampalataya ng Iglesia ni Cristo at nakikita ko sa aking pagmamasid, yun ang ginagamit at talaga naman, yun talaga ang lumalapat sa kanila. Okay. Yun lang ang claim nila na yun ay lumalapat. Halimbawa, yung tinatawag na wakas na lupa. No? Sige, ating tatalakayin yung tinatawag na wakas na lupa dahil para sa at yung pagiging sugo ni Felix Manalo. No? Isa-isahin natin yon na tinatalakay niya dahil gusto niya na dapat tatalakayin. Pero may ipinakita din ako na Pasugo Magazine 1965 na ito ang nakasulat sa naturang Pasugo Magazine. Sandali. Punta muna tayo. Mamaya balikan natin yan na Pasugo Magazine. Punta muna tayo sa sinasabing yung malayo o yung lupain daw. Ano yung sabi niya? Balik natin ha. Kasi sa panampalataya ng Iglesia ni Cristo at nakikita ko sa aking pagmamasid, yun ang ginagamit at talaga naman, yun talaga ang lumalapat sa kanila. No? Ngayon, sabi ko nga, sinabi niya ito, nilista ko, hindi daw ang INCA nagsasali ng Biblia. Wala daw, ulitin ko, hindi daw Iglesia ni Cristo hindi nagsasali ng Biblia. Walang sariling Biblia Iglesia. Tama yun, walang sariling... Bago dyan, ang walang sariling Bible, yung sinabi niyang wakas ng mga lupa. No? Yung wakas ng mga lupa, yun daw ang paglitaw sa tunay na iglesia. Pero, pansinin natin, binanggit din niya, balikan natin mamaya, yung sabi niya, iba ang wakas ng lupa at iba din ang wakas ng mga lupa. Yun ang argumento nila at binanggit naman niya sa komentong ito. Tatalakayan natin ito mga kapatid. Yung wakas ng mga lupa, tumutukoy ba ito sa Pilipinas? Hindi. Halimbawa, Isaiah 46:11, may tinatawag ding malayong lupain. No? Yun din ginagamit ng INC. At basahin natin yung ang Biblia
ito po ang nakasulat sa ang Biblia, Isaiah 46:11, na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinasalita. Akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala. Akin namang gagawin. So, ito ang hula na tinutukoy nilang natupad kay Felix Manalo. No? At gusto nilang ipalitaw na ang malayong silangan, Pilipinas. Pero wala bang kontrahan sa kanilang Pasugo Magazine, July 1997, page 5? Ito mabasa natin sa Pasugo Magazine. Let us sit declare, we have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. We are aware of the vast area called Far East. So, sabi mismo sa kanilang Pasugo Magazine na pag binanggit ang malayong silangan, hindi daw umano yan ay agad-agad Pilipinas na dahil maraming malayong silangan ang binanggit. Okay, balikan natin yung Isayas na ginagamit nilang talata para kay Felix Manalo at ibong mandaragit, at may mabasa kasi na mula sa silangan. So, kaya para sa kanila, ito na'y tumutukoy kay Felix Manalo at sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, saan ba mabasa at anong bansa ang tinutukoy na malayong lupain? Dahil may binanggit na malayong lupain. So, tingnan natin si Propeta Isaias ang nagbanggit. Tingnan natin ang Isaias 39:3. Ito ang mabasa natin. Nang magkagayoy dumating si Isaias na propeta sa Haring Ezekias at nagsabi sa kaniya, anong sinabi ng mga lalaking ito at saan nanggaling na nagsiparito sila sa iyo? At sinabi ni Ezekias, sila'y nagsiparito sa akin mula sa malayong lupain sa Babylonia. So, dapat daw tinatalakay, matagal na kasi natin itong tinatalakay, pero ulitin natin batay sa kanyang request. Na kung tingnan natin ang Isaiah 39, versikulo 3, napakalinaw na ang malayong lupain na binanggit sa Biblia ay ang Babylonia, hindi po Pilipinas. So, dahil dito, sino ang dapat nating paniniwalaan? Ang mga ministro ni Felix Manalo ba o si Felix Manalo mismo? O si Propeta Isaias na nagsulat sa Isaias Kapitulo 39, versikulo 3, na ang Babylonia ay tinatawag na malayong lupain. Okay. Tuloy natin dahil may binanggit siya sa SEC registration pa. Isa-isahin natin at lalo na yung pagkasugo ni Felix Manalo. Una, binasa niya ang SEC registration at ang kanyang paliwanag kaugnay dito, ito. Biblia, Iglesia ni Cristo, di ba? Ngayon, gusto niyang palabasin na meron silang salin ng Biblia. Kasi hindi mo naman hahanapin ng isang, hindi mo naman sasabihin na kayo walang salin. Maaring siya sabi mo, ikaw meron. Parang gano'n, di ba? Pagkaman wala kasi sabing meron kayong salin, ay meron kayong... Well, mismo ang ministro ninyo ang nagsabi, wala kayong salin, pero ang Katoliko, maraming salin na Biblia. Pero dahil maraming salin ng Biblia, sabi ng ministro niyo, di batayan daw umano na ang Katoliko'y tunay na. Kaya nga, ating sinagot na kung ang Katoliko'y maraming salin ng Biblia at kayo'y nakibasa, imposible naman. Yung nagsalin ang magiging mali pagkatapos ang nagbasa ang magiging tunay.
Eto, balikan natin sila si Ramel Parma. Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yun ay salin ng Iglesia ni Cristo. Ikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon. Tulad ng Iglesia Katolika, hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. Yan. Hindi daw katibayan gaano karami o na sino ba nag-compile? Sino ang nagdeklara na itong mga aklat na ito ay gawing isang aklat? Yung mga secret scrolls, gawing isang aklat, Old and New Testament. Kung tingnan natin kahit protestante na aklat para di bias, ito, newly updated, The Origin of Bible, page 74. At the close of the century, the Council of Carthage, 397, declared that aside from canonical scriptures, nothing is to be read in the church under the name of the divine scriptures. This to list the 27 books of the New Testaments. So, ang nagcanonize at nagpili kung ilang aklat ang magiging bahagi sa Biblia ay ang Simbahang Katoliko. Hindi lang sinalin. Nagdesisyon ang simbahan aling mga aklat na ito'y inspired by the Holy Spirit, alin ang tinatawag na apocryphal books na hindi pwedeng isali ang Simbahang Katoliko. Kaya, kung tingnan natin ang aklat na kahit ginagamit sa mga ministro yung aklat na Roman Catholicism by Loren Bettner, isang protestante, sa pahina 102, yun ang totoo na nakasulat. The Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Si Fakvasters PH, Kabornok, dito pala. So, tuloy natin. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanya. Okay. Ito ang argumento nila na maari na ang Simbahang Katoliko ang nagsalin. Maari na nagsalin at walang salin. Pero, anong argumento? Sariling Biblia, pero pag sinabi mo sa isang samahan na wala kayong sariling Biblia, ibig sabihin meron ka. Oh yes, meron talaga. Ministro na mismo ang nagsabi ninyo na ang Simbahang Katoliko maraming salin ng Biblia. Diba? O yun na nga. O sige, pagpalagay natin meron ka. So pagpalagay na meron ka, di pa na matanggap kahit pagpalagay na lang. Kahit sinabi na ng ministro ni Felix Manalo na ang Katoliko, ang INC, walang sariling salin, ang Katoliko, daming mga salin, so sabi niya, palagay na lang natin. Kaso, hindi po sa inyo nagsimula ang Biblia. No? Kayo lang po nagsalin. Wag po tayo lang daw umano ang nagsalin, hindi sa atin nagsimula. Pero anong mabasa sa kay Loren Bettner, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. Bago naging buong tinatawag na isang Biblia, eto, pinili kung anong mga secret scrolls ang magiging kabahagi dito. Yun ang compilation ng Biblia. No? At wala pang ibang sikta yan. Dahil, kung tingnan natin, taong 397 Anno Domini pa yan. No? Wala pang ibang sikta maliban lang sa mga heretics noon na naniniwala na si Kristo'y tao, yung hindi Diyos, Arianism. Okay. So, tuloy natin. Yung Secret Scrolls na binanggit niya, halimbawa, Secret Scrolls ni Propeta Isaias. Yun daw, Biblia na yon. Maituring mo ba na Biblia dahil parte sa Biblia ang ginagamit? Halimbawa, ang ligid, di mo sasabihin yung gulong
no? Gulong ng sasakyan, di mo pwedeng sabihin na sasakyan na yon. Ang gulong ay bahagi lang sa sasakyan. Ganon din ang mga sacred scrolls noon. Tuloy natin. Ang kinina sa inyo galing ng Biblia. Noon, o nagsimula. Sabi ko nga sa panahon pa ni Kristo, si Kristo nagbasa ng Isaiah. Oo, natural. Sacred scroll. Pero, meron na bang yung 27 books? Meron na ba yung mga na-compile na ba kung ano na mga sacred scrolls ang magiging bahagi sa tinatawag na Old Testament? Wala pa. May kumakalat na mga sacred scrolls noon. Pero ang compilation, ang pagsalin, ang paghati ng chapters and verses, wala pa. Tuloy natin. Di ba? Yung binasa niya doon sa basaya sa Lucas, di ba? Binasa ko nga nakaraan Lucas 4:17-21. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah. Binuksan niya ito at pagkakita bahagi ng kasulatan. Ito yung pinangaral niya, ito natupad sa kanya. Sabihin, si Kristo man nagbasa ng Biblia. Yung Biblia, Biblios sa Greek, sabihin, maraming Biblia. Pag Biblia, compilation ng books. Sabihin, pinagsama-sama. Pag Biblios, isa lang. Maraming books na sulat ni Apostol Juan, ni Apoblo. Sacred scroll ang tawag noon, no? Although, yung original word na Bible, mabasa natin sa original Greek, tinatawag na Biblia, intuadi para karpo erkominos perikaita Biblia, maliutatas membranas, no? Okay. Pero yung tinutukoy niya na ginamit sa ating Panginoong Hesus, hindi yan tulad sa atin na meron ng Old and New Testament na nagiging isa, na ang New Testament, ito ang karamihan sa mga aklat, ito naman ang sa Old Testament. Sacred scroll ang ginamit ng ating Panginoong Hesus. Sabihin, sama-sama kaya Biblia. No? Ngayon po, hindi po kayo ang una sa Biblia. Wala pa si Kristo, at yung sinasabi yung history na natatag kayo, ang sasamahan nyo, doon na nagsimula ang Biblia, hindi po. No? Doon pa po sa panahon wala pa si Kristo, meron na. Hindi yun Biblia ang tawag noon. No? Although may tanak na ang mga Hodyo, pero ang pagiging Biblia, Old and New Testament, ay produkto na yan sa Simbahang Katoliko. Okay, tuloy natin. Para di pa ako malimot pala, di po ba pinakita niya ang SEC registration? Kanina, no, yung binasa ko, pinakita niya. Una, alam ba ninyo na ang argumento ng mga INC, lalo na sa mga ministro, pag narehistro ka sa Securities and Exchange Commission, SEC, yun ang batayan na walang kaugnayan sa iglesyang tatag sa Jerusalem. Saan yan mabasa? Nasa Pasugo Magazine yan. Ito, Pasugo Magazine mismo. Basahin natin ha. Ito nakasulat ni Brigido Lubao. Ginamit nila dito ang argumento ni kaugnay sa registration ni Teofilo Ora. Sabi nila, si Teofilo Ora kasama ng ibang mga kaanib na natiwalag sa Iglesia ni Kristo ay nagtatag ng kaniyang sariling relihiyon noong Mayo 1922. Meron ba tayong maipakikitang katibayan mula mismong iglesia na tatag ni Perez tungkol sa simula at pagkatatag nito? Narito ang isang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. Kaya malinaw na wala silang kaugnayan munti man sa iglesyang tatag na nagsimula sa Jerusalem. Napansin niyo ang argumento ng INC? Ano ang batayan na ang isang samahan ay walang kaugnayan sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoong Hesus ay sa pamamagitan ng SEC registration.
Oh. So sa pamamagitan ng SIC registration, ano ang nakasulat sa Pasugo? Balikan natin. Ito, Pasugo Magazine. Ito ang sinabi. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. So, narehistro sila, inaamin sa Pasugo Magazine. At ano ang argumento nila pag ang isang samahan ay narehistro tulad kay Teofilo Ora? Ibalik natin muna Ito ang mabasa sa Pasugo Magazine, Enero, Pebrero 1981, pahina 51, ni Brigido Lubao. Si Teofilo Ora kasama ang ibang mga kaanib na natiwalag sa Iglesia ni Cristo ay nagtatag ng kaniyang sariling relihiyon. Noong Mayo 1922, mayroon ba tayong pakitang katibayan mula sa mismong iglesia na natatag ni Perez tungkol sa simula at pagkatatag nito? Narito ang isang bahagi na nakasulat sa rehistro ng iglesyang iyan. Kaya, malinaw na wala silang kaugnayan, munti man sa iglesia na natatag na at nagsimula sa Jerusalem. So, kaya iyon ang dahilan na pinakita natin ang SIC registration dahil para pala sa kanila ang katibayan na ang isang iglesia ay wala talagang kaugnayan sa iglesyang tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay sa pamamagitan ng SIC registration. Okay, tuloy natin. Isaiah na nga, nasulat na nga At iba pang mga Genesis, nasulat na nga di ba? Ibig sabihin nyo, mayroon na kayong kinakaniba sa panahon pa ni Moises. Di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ito pa. So, wala tayong tutol na may mga nasulat na. Yun ang mga tinatawag na secret scrolls. Pero ang pagiging Biblia, Old and New Testament, wala pa. Kung ano na mga secret scrolls ang magiging bahagi, ay, may nakita ako si Armenia Vlog. Sino naman ang nagtatag ng Iglesyang Katoliko? Mas mabuti na ang magsagot diyan ay ang ministro ni Felix Manalo. No, hindi ako. Yung ministro mismo. Ano ba ang aral ng Iglesia ni Cristo? Sino ang nagtatag sa Iglesia Katolika? Pakinggan natin mga ministro Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Malinaw na ang Iglesia Katolika ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil sa pasimula, ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Cristo. Ang problema lang, may dagdag sila. Natalikod ang unang Iglesia ni Cristo. Yun ang tinatawag na total apostasy. Hindi lang si Manalo ang nagturo niyan, kahit si Seventh-day Adventist. Pero ang tanong, dahil gusto nila letra por letra, sola scriptura, Bible alone, may mabasa ba kayo na natalikod ang unang Iglesia ni Cristo? Wala naman. Di po ba? Okay. Tuloy natin. Ito pa sinabi niya sabi niya, ito kasi binasa niya sa pasugo. Gumagamit ng pasugo, kinukonbine sa kabilang pasugo, naliligaw yung tagapakinig. Dapat may mag-i-explain yan, hindi dapat babasahin. Ganito yan hindi dapat basahin, i-explain lang. Baka maligaw. Dahil nabasa kasi natin kung sino ang nagtatag sa
Iglesia ni Cristo. O, dapat umano, i-explain. Huwag lang basahin. Tama? Sinabi niya na iglesia daw ay tatag. Sabi kasi sa pasugo na binasa niya yung pasugo dati ng Iglesia ni Cristo. Ang sabi daw doon, isa lang ang natatag ng iglesia. Isa lang talaga. Di ba? Anong pasugo yan? Nasa pasugo mismo nila yan na sulat ni Lloyd Castro. Ito, mabasa natin sa naturang pasugo. Christ established only one church. Christ established only one church. At sino yung iglesia na yan? Ang kanilang ministro mismo ang nagsabi. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia Katolika, iyon ang dating Iglesia ni Cristo. At ano ang sabi ng kanilang pasugo? Isa lamang ang Iglesia. At ang ating Panginoong Hesukristo ang nagtatag nun. O kaya nga, sa kanilang pasugo magazine, sino ang nagtatag sa iglesyang lumitaw sa 1914? Okay, balik natin. Tama yung nasa pasugo. Tama ang nasa pasugo. Tama talaga ang nasa pasugo. Ano ba yung sinabi niyang tama ang nasa pasugo? Kaya nga sa talakaya namin ni Ramil Parva na ministro sa Iglesia ni Cristo, tinanong ko, hindi agad sumagot si Ramil Parva nito. Ito bang Roma 16:16 na Iglesia ni Cristo na pinatunayan mo? Ito ba ang Roma 16:16 na Iglesia ni Cristo na nakasulat sa inyong pasugo magazine? Umikot-ikot pa. Di agad niya sinagot, ito na Iglesia ni Cristo. O hindi. Bakit? Sabi niya, dami naming mga pasugo magazine, Mr. Talibong. So ang tanong, yung Roma 16:16 na pinatunayan ninyo, ito po ba? Kaya sa tagal niyang pag-ikot, pumasok talaga. Yun, sa Pasugo Magazine, 1997, pahina 11. Ito mabasa. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Tanong, batay sa Pasugo Magazine, sino ang nagtatag sa Iglesia ni Cristo noong 1914? Sino? Ayun, paikot-ikot na naman. Kaya hirap talaga sagutin to. Okay, tuloy natin. Anong mali doon? Sabi niya, isa lang tatag. Anong mali daw umano kung isa lamang ang nagtatag? Di ba nakita ang argumentong yan kung anong mali? Kung si Cristo ang nagtatag, pagkatapos si Felix Manalo nagtatag din, 1914, Punta Santa Ana, wala bang mali doon? At hindi lang si Felix Manalo, dahil umaangkin sa Roma 16:16, dami pang mga umaangkin. Tuloy natin. Iglesia, yung kanya daw, parang yun ang gusto niya patunugin. At hindi lang yan. Nabasa na natin sa Pasugo Magazine, anong batayan na ang isang iglesia ay walang kaugnayan sa iglesyang tatag sa Jerusalem. Ayon sa inyong Pasugo Magazine, dahil narehistro yan sa Securities and Exchange Commission. Tuloy natin. Hindi. Ito nga iglesia ang tinatag na to, kaya sinabi ng Pasugo kasi natupad sa hula. Isa lang. Yun. Ang iglesia na ito ay natupad kasi sa hula. Kaya naitatag. Yun ang kanilang argumento. Naitatag dahil natupad sa hula. Pero, binanggit na natin, sinagot na natin yung Roma 16:16, yung kaugnay sa Malayong Silangan na kahit sa kanilang Pasugo Magazine, balik natin ang Malayong Silangan na iginigiit nila sa Pilipinas talaga yan,
Ito mabasa natin sa Pasugo Magazine. Let us set this clear. We have never thought that any mention of the expression Far East refers to the Philippines. We are aware of the vast area called Far East. So, nasa Pasugo mismo nila yan. Pero ang dikdikan pa rin nila, hindi, kami ang katuparan yan, nasa malayong silangan at hinuhulaan sa kasaysayan ni Gregorio Saide. Ito pa, binasa natin. Noong 1914, si Felix Manalo ay nagtatag ng Iglesia ni Cristo na ginagamit ang pangalan ni Cristo. Ngunit, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. So, nagtatag siya. Ginagamit lang niya ang pangalan tulad sa ibang mga sikta ngayon. No? Na, di po ba, sinong katuparan ngayon? Sa sabi ng ating Panginoong Hesus na mag-ingat kayo, daming lilitaw na magdala sa aking pangalan at marami ang mailigaw nila. Tuloy natin. Isa lang tutupad sa hula. Sa hula. So ano pang hula mga kapatid na ginagamit nila? Anong hula? Isa na yung nasa Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 2-3. Nasa Pasugo Magazine nila. Yun ang batayan sa hula sa pagiging sugo ni Felix Manalo din at pagiging anghel. Tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine. Ito ang mabasa natin. Ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na ang katuparan ng hinuhulang ibang anghel sa Apokalipsis Kapitulo 7, versikulo 2-3 ay si kapatid na Felix Manalo. Siya ang kinatuparan ng ibang anghel na may taglay na tatak ng Diyos na buhay. So, nasa Pasugo mismo na si Felix Manalo ang katuparan daw sa hinuhulaang anghel. Pero, 5 anghel yan. Sino yung pang-apat? May mga lumang aklat tayo na ang may akda si Felix Manalo, yung sulo mismo. Alam nyo, sino yung 4 na mga anghel? Ang 4 na mga anghel, yung tinatawag na Big Four. Sila si George Eugene Binamen Clemencio, ang Primero Ministro ng Francia, si Vittorio Emanuel Orlando, ang Primero Ministro ng Italia, si Tomas Woodrow Wilson, ang ika-28 presidente ng Amerika, at si Lloyd George. Yon, nasa kanilang aklat yan na ang pamagat ay sulo, no? Nandito sa ating kamay na ginagamit din sa naganap na talakayan. Sino ang may akda sa naturang aklat? Sabi kasi sa debate, naalala nyo sa debate, lalo na yung ginagamit naming aklat nila, sabi ni Ramel Parba, hindi yan sa amin. Gawa-gawa yan sa Defensor Katoliko. Naalala nyo yung debate na yun sa Tagbilaran? Hindi yan amin. Gawa-gawa, pinakita ni Father ang author. Ito, Felix Manalo. Kaya, nagbago ang kanyang ihip. Anong sabi ni Parba? Naalala nyo sa debate? Alin nga, saan nga napahina, mabasa? Alin? Napahina. Yun. Sinabing hindi sa kanila, pero nang ipinakita na may author pala, sabi niya, alin nga napahina, kaya ako mismo ang lumapit. No? Pinakita ko kay Ramel Parba. So, ngayon, ang punto dito, sa kanila ito, na aklat. Ano ang nakasulat sa pahina 84, 85 sa naturang aklat?
Ito ang nakasulat kasi. At ang naturang aklat, tinatawag pa ito na ang pasugo, 1947. No? Ito ang nakasulat para patunayan na ang sugo talaga, Apokalipsis Kapitulo 7, 2, 3, ay tinatawag nilang kapatid na manalo. Ito, mabasa ninyo mga kapatid. Ang apat na anghel na pumipigil sa apat na hangin ng lupa ay simbolikong kumakatawan sa apat na sinugo na pipigil sa digmaang pandaigdig upang huwag magpatuloy ang naganap noong 1914. Na ang mga ito ay sina Lloyd George, Premier ng Britanya, si Clemencio, Pangulo ng Gabineting Francis, Orlando ng Italia, at ang Presidente Wilson ng Amerika. O, yan. Yun daw ang claim ni Manalo na mga kasama niyang anghel na hinulaan sa Apokalipsis, Kapitulo 7, versikulo 2 hanggang 3. Kaya natupad daw kay kapatid nila Felix Manalo. Pero susuriin nating mabuti. Dahil ayon sa ANC, itong apat na ito ay mga anghel. At ang mga anghel na ito na binanggit sa Apokalipsis Kapitulo 7, 1 hanggang 3, walang iba si Wilson ng Amerika, Lloyd George ng Inglaterra, Clemencio ng Francia, Orlando ng Italia. Ang tanong, ano ba ang relihiyon nitong apat? Ano ang kanilang pananampalataya? Si Wilson ng Amerika at si Lloyd George ng Inglaterra ay mga protestante yon. Samantalang si Clemencio ng Francia at si Orlando mga Katoliko at isa sa kanila ay nagiging atheist na. So, una, kung batayan ang pananampalataya, malinaw na itong apat umano na mga anghel na kasama daw ni Felix Manalo ay pawang naniniwala na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao. At ano naman ang pananampalataya ng Iglesia ni Kristo kaugnay sa mga naniniwala na si Kristo'y Diyos? Ang tawag sa kanilang Pasugo Magazine 1965 feeds 3, kaya nga ang Katoliko'y ampon ng Antikristo, mga Katoliko. Ang argumento dito, kung ang mga Katoliko ay ampon ng Antikristo, bakit yung kasama ni Felix Manalo na mga anghel daw, dalaway Katoliko at Protestante yun, dalawa din. So kung ang paniniwala na si Kristo ay Diyos, kinikilala nilang Antikristo ni Felix Manalo, bakit itinuturing niya itong dalawang Protestante o dalawang Katoliko na kanyang kasamang mga anghel, batay daw sa katuparan sa Pahayag Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 3. So ibig sabihin, palpak ang pag-aangkin ni Felix Manalo dahil lilitaw dito na may iba't ibang mga anghel para na iba't ibang pananampalataya at relihiyon at apat sa kanila naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, samantalang si Felix Manalo lang ang naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos, kundi tao sa likas na kalagayan. Ngayon, pag-aralan nating mabuti itong pagiging sugo. Dahil si Felix Manalo daw ang anghel na sumigaw ng malakas sa apat. No? Na kinikilala din niyang mga anghel na naunang binasa natin. Kailan siya sumigaw? Tingnan natin ang mabasa sa kanilang aklat. Ang sulo. Ito. Ang mabasa. Noong 1914, nang sumigaw ng malakas na tinig sa apat na anghel. 1914. Sumigaw siya sa apat. Ang tanong, kung sumigaw siya sa apat, ano ang kahulugan
sa sigaw ni Felix Manalo para sa 4 na mga anghel. Alam nyo, batay na nakasulat sa kanilang sulo sa pahina 99, ang sigaw daw ay nangangahulugan na ito. Noong 1914, sumigaw ng malakas na tinig sa 4 na mga anghel. At ano ang kahulugan ng pagsigaw? Ang pagsigaw para sa kanila ay nangangahulugan na pagpangaral ng Ebanghelyo. Nasa Sulo, Kapitulo 99, ang pagsigaw ni kapatid na Felix Manalo ay nangangahulugang pagpangaral ng Ebanghelyo. So, pinaniniwala tayo ni Felix Manalo at ang mga kaanib niya na si Felix Manalo ay nangaral talaga ng Ebanghelyo sa 4 daw na mga anghel. Na itong mga anghel na kasama daw niya sa Pahayag Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 3, walang iba ay ang mga ministro de guerra na kasama niya. Tanong, paano nangaral si Felix Manalo sa 4 na tinatawag niya mga anghel na una, iba't iba ang mga wika nito. At ayon sa kanilang Pasugo Magazine, si Felix Manalo hindi nakapag-aral. Ito, mabasa natin. Natupad din ito kay kapatid na Felix Manalo, siya ay walang katangian ayon sa laman. Hindi siya nag-aaral sa paaralan ng tao. Pansinin niyo yung pasugo na yan, hindi nag-aaral si Felix Manalo sa paaralan ng tao, kaya natupad sa kanya daw. Kung hindi nag-aaral si Felix Manalo, ipaanong at sa anong paraan nangaral siya nitong 4 na mga ministro de guerra na iba't ibang lingwahe? Alang naman, nag-sign language si Felix Manalo. At saan mabasa sa kasaysayan na si Felix Manalo talagang nakipagkita para mangaral siya nitong 4 na tinatawag na Big Four na mga anghel daw kasama niya bilang sugo? Kailan ba tinawag na Big Four itong 4 na mga ministro de guerra? Noong Enero 18, 2028. Sa 1919, doon sa Paris Peace Conference lang. At mabasa natin yan sa kasaysayan na Ochihon Conchais Encyclopedia Dictionary, ang pagtawag na Big Four, pagkilala na Big Four, itong 4 na mga ministro de guerra na sinabi ni Felix Manalo kasama niyang mga anghel at pinagbatayan nila na sugo si Felix Manalo. Tanong, kung 1919 na tinatawag itong 4 na Big Four, ang tanong, itong si Felix Manalo, asan siya sa taong 1919? Alam niyo ba sa Pasugo Magazine, kung tingnan natin ang Pasugo Magazine, 1983, page 10, si Felix Manalo na sinasabi nila na hindi daw nag-aaral, ayon sa Pasugo, Enero 1983, sa ibang Pasugo Magazine, nakapag-aral pala. Ito Pasugo Magazine. Nagpunta si kapatid na Felix Manalo sa Amerika noong 1919 at nag-aral siya sa Pacific School of Religion sa California, USA. Tanong, kung totoo na si Felix Manalo nag-aral talaga sa Pacific Religion, ang tanong, ano ba ang pananampalataya nito? Naniniwala ba na si Kristo ay tao sa likas na kalagayan, hindi Diyos? Hindi. At di lang yan, mga kapatid. Tingnan natin ang kanilang aral. Ang mga ministro de guerra na pinakilalang anghel na kasama daw ni Felix Manalo o na nakatira sa Europe, sa
Inglaterra, sa Francia, sa Italia, at si Wilson naman sa Amerika. Pero ang nakasulat sa Pahayag Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 3, yung 4 na mga anghel daw ay nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. Ang tanong, ito po bang Inglaterra, Francia, Italia, Amerika? Ito po ba'y 4 na sulok ng bansa? At hindi lang yan. Kung tingnan natin, ang ikalimang anghel na tumutukoy daw kay Felix Manalo, ang ikalimang anghel, sa Pahayag Kapitulo 7, versikulo 3, 1 hanggang 3, yan daw ay magtatatak sa mga tao. Ano naman itong tatak na ito? Tingnan natin ang mabasa sa A Commentary on the New Testament. Kung ano ang tatak na gagawin ng mga anghel na ito. Ito ang mabasa natin. The seal of the living God is an emblem of security. This symbolism is taken from Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 3. Yung pagtatatak daw ay galing daw umano, ayon pa sa mga Bible scholars, kinuha sa Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 4. Ang tanong, ano naman ang tatak sa Ezekiel Kapitulo 9, versikulo 4 hanggang 6? Kung balikan natin si Ramel Parba, ano ang mabasa diyan? Ito ay salin at meron po ito, yan may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. So, cross pala ang itatak. Na mabasa natin sa binasa ni Ramel Parba. Ezekiel 9, 4:6, at sinabi ng Panginoon sa kaniya, pumaroon ka sa gitna ng bayan, sa gitna ng Jerusalem, at maglagay ka ng cross sa mga noo ng mga taong nangabubuntong hininga at nagsitindig dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagawa sa gitna niyaon. Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata, ang dalaga, at ang mga bata, at ang mga babae. Ngunit huwag lumapit sa sinumang lalaki na may cross. Abay, cross pala. Pero allergy ang ANC sa cross, di po ba? Tuloy natin. Di ba? Sinabi pa ng Kapelis daw kanyang iglesia. No? Kasi meron siyang, darating tayo dyan. Dito muna tayo sa, yun niya, sinabi niya dun sa pasugo na ginagamit niya, lumang pasugo ng iglesia ni Cristo, na ang sabi niya doon, sinabi daw ng iglesia, na si Kapelis niya daw, inamin niya na iglesia niya. Tapos, sabi daw, ginamit niya pa yung salitang candy. Ito, ako nagsabi nito pero ginamit niya sa akin. Sabi niya, yun daw dapat gumawa ng candy. Analogy kasi niya, di ba sa video yung sinagot natin, di pwedeng tawaging iglesia ni Manalo dahil kahit si Felix Manalo ang nagparehistro, dahil tulad umano sa isang candy, pag ang bata ba na kumakain ng candy, dahil siya'y kumakain, ibig ba sabihin, ang candy ay pwedeng ipangalan sa kumakain? Kaya, ginamit din natin yan na argumento. Di maaari na dahil siya'y kumakain, ipangalan ang candy sa kumain. Pero, mas malaking
posibilidad pa na ipangalan sa nagawa. Diba? Kaya ang punto dito, di pwede na ipangalan sa kaanib lang ang iglesia. Mas pwedeng ipangalan sa nagtatag mismo. Di ba? Okay. Ito. Kapag daw sabi niya, pag gumawa daw ng candy, nakapangalan daw dapat ang candy sa gumawa. Sino man may sabi sa'yo na kapag gumawa ako ng candy o sino man gumawa ng candy, dapat ipangalan? Di ibalik natin ang analogy mo na sinabi mo na halimbawa isang bata kumain ng candy. Pwede ba na ang candy ay ipangalan sa bata na kumakain sa candy? Hindi. Yun kaya gigamit ko yun na argumento. Kung hindi pwede gamitin na argumento, hindi ko naman sinabi na dapat yung gumawa ng candy. Pero mas malaking posibilidad na ang may authority na ng pangalan, yung gumawa. Ganon din ang iglesia. Yung nagtatag. Okay. Sa kanya. Maaaring kadalasan gano'n nangyayari. Halimbawa, gumawa kang damit, ipangalan mo sa'yo. Yung ballpen, gawa ka, ipangalan mo sa'yo. Pwede. Pero, huwag mo lalahatin. Hindi porket gumawa ka ng candy, gusto mo, ipangalan mo sa gumawa. Kasi gusto niyang palitawin, si kapatid na Felix Manalo ang nagtayo ng iglesia, kaya dapat ipangalan sa iglesia ni Manalo. Yun ang gusto niyang palitawin, kaya ginamit niya yung candy. Ako gumamit ng candy, binalik nila sa akin. Yung pagbalik niya sa akin, sabi ba naman niya, dapat maggagawa ka ng candy, nakapangalan daw dapat sa'yo. Pwede ba naman daw gumawa ng candy? Hindi ko naman sinabing dapat, no? Kundi, sinabi natin na kung ang argumento niya, ang kumain ng candy, bata, di pwede na yung kumain ng candy, ang candy ipangalan sa kumaing bata. Tama. Kaya ang ginamit niya na analogy sa isang iglesia. Di pwede, ibig sabihin, di pwede na ikay umanib sa iglesyang ito, tulad sa kumain ng candy, dahil ikay umanib, ang iglesia ipangalan na sa iyo. Di ba? Ganon. Kaya sinabi ko na mas malaking posibilidad pa na yung nagawa ng candy ay sa kanya ipangalan kaysa kumain. Ibig sabihin, mas malaking posibilidad pa na ang iglesia na pangalan ay galing talaga sa may-ari. Yeah? May-ari ng naturang iglesia at hindi sa umaanib ng naturang iglesia. Bakit? Kaya nga, ginamit natin ang nakasulat sa Pasugo Magazine. Ito ang nakasulat. Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na pinatutupad. So, sino ang nagtatag sa ANC inaniban mo? Ay galing na mismo sa inyong pasugo at sa bibig niya. Pangalan. So, syempre, papangalan mo sa'yo. Uy, may kending gumawa, hindi pinangalan sa kanya. Diba? Ipinangalan doon sa may-ari. Diba? Kaya, tulad sa mga iglesia. May mga nagtatag. May mga nagtatag na iglesia, hindi ipinangalan sa kanila, di ba? Nangupya lang sa Bible. Pero matukoy natin, ayon sa inyong pasugo, ano ang batayan na ang iglesia ay walang kaugnayan sa tatag ng ating Panginoon Kristo? Ayon sa argumento ng inyong pasugo, dahil nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Tuloy natin. Ang iglesia ni Kristo, ipinangalan do kasi yung may-ari ng iglesia, ang iglesia si Kristo na nagtayo. Sino nagpangalan? Si kapatid na Felix Manalo. Bakit? Sino pangalan? Nabasa niya sa Biblia. Ang daming nakabasa niyan. No, hindi lang si Felix Manalo ang nakabasa ng iglesia ni Kristo. Kaya maituring natin na tinatawag na name game talaga. Dahil po ba nakasulat lang diyan na Iglesia ni Kristo? Iglesia ni Kristo tunay na dahil pinapangalanan. How about
yung naitatag noong Abril 6, 1830, una pa yan sa 1914, 1830, si Joseph Smith. Nagpangalan din, Church of Christ. How about yung si Israboth, 1836, una pa yan sa 1914, o Church of Christ din ang kanyang ginamit dahil labasan nila yan. How about si Warren Farish, 1837, una pa yan sa Iglesia 1914, Church of Christ din ang pangalan dahil nabasa nila yan. Si William Chabe, 1830, di ba? Church of Christ din ang kaniyang pinangalan dahil nabasa niya yan. Una pa yan kay Felix Manalo. How about ang kay Hiram Page, 1842, una pa yan sa Iglesia ni Kristong kay Manalo, 1914, 1842 pa. Church of Christ din ang ipinangalan at narehistro sa Exchange Commission. Okay, tuloy natin. Kaya huwag niyo po example yung candy na porket ang candy pag ikaw gumawa, naka-invento, ipapangalan mo yung candy sa'yo. Alba, candy ang pangalan, munting kaalaman ng candy. Hindi ganun. Kasi gusto niya palitawin na si kapatid na Felix Manalo ang gumawa ng iglesia nag-invento para kay iglesia ni Manalo. Palitawin niya talaga na iglesia ni Manalo. Sabi ko nga, pambata lang yun Pambata lang pala. Pambata lang pala. Asar na lang yun. Ay, sorry kung naasar kayo, pero talagang sisilipin natin ang katotohanan. Totoo ba itong nakasulat sa inyong Pasugo Magazine na ang batayan na walang kaugnayan sa iglesyang itinatag sa Jerusalem dahil nakarehistro sa Securities and Exchange Commission? Totoo ba yon? No? Okay, tuloy natin. Conclusion lang yun sa Pasugo. Di ba? Papaliwanag ko sa iyo, darating tayo sa Pasugo. Nung sinasabi niya, kaya daw iglesia ni Manalo kasi doon sa Pasugo. No? Hindi alam kasi nagsisearch dapat no? Ito. Pasugo. Ito. Papakita ko sa inyo Ipapakita ko sa inyo. Ito. Pasugo. Ito ang sabi. Pasugo, Hulyo 1952, page 4. Binasa niya rin to. Ito niya. Kung ang babalingan ng pag-uusapan ay ang nagtatag, dapat na siya ang may-ari ng itinatag. Tama. Tama yun. At sa kanya rin, tama talaga, umano. Tama talaga. Manggagaling ang mga aral at turo na ipinatutupad. Ulitin ko para malinaw, malinaw. Kung ang babalik... mamaya na lang, ating ituloy ito, mga kapatid. Ang dami pa na dapat nating tatalakayin kaugnay dito, no, galing sa munting kaalaman. Dahil ang argumento niya, iba yung, lalo na yung malayong lupain. No? Yung mga pulo sa dagat, atin pa yung tatalakayin dahil yun ang mga argumento at yung pahayag niya, iba kasi ang mga wakas ng lupa at ang wakas ng lupa. So may mga wakas at may wakas. So iba po yun. Sige. Ating tatalakayin yan, mga kapatid. So sa susunod lang, mahaba na pala ang ating talakayan ngayon. So mamaya, abangan ninyo, tatalakayin din natin yung kaugnay sa kulto ng Surigao, no? Na nasampahan ng kaso. Dami ng mga miyembro nila ngayon ang sumuko at may isiniwalat sa PNP. So maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatid na sumusubaybay, Katoliko man at hindi Katoliko. Na sana kung kayo'y mag-komento, no? Gawin niyo na ayon sa inyong pananampalataya. Dahil ang inyong komento, lalo na yung iba'y nagmumura na, naglalarawan yan sa pananampalatayang inaniban mo. So maraming salamat po. Hanggang sa muli. So
tinatalakay lang natin yung argumento nila, ang pagiging anghel ni Felix Manalo, ang pagiging sugo, at hope na sa pamamagitan nito sa mga kapatid natin na nagsubaybay at talagang hinahanap ang katotohanan, makita ninyo ang tunay na iglesia na yun ay ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Na ano yon? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia Katolika, talaga po, sa pasimula, ayan po ang Iglesia ni Kristo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.